Mahilig ba kayong kumain ng longganisa? Kung oo, unfortunately, hindi po siya low carb approved kasi yung usual na ingredients ng longganisa ay palaging may halong asukal. Pero ang good news, pwede naman tayong gumawa ng low carb approved longganisa sa bahay. I-eliminate lang natin yung asukal tapos substitute na lang sa mga other ingredients. Sa totoo lang, hindi talaga ako kumakain ng longganisa dati. Ayoko kasi ng mga karne na merong matamis na timpla. Pero nung nakatikim ako ng mabawang, yung garlicky na flavor ng longganisa, doon ko siya hinanap-hanap. Pero para mas mura at saka para mas sure ako sa mga halong ingredients, ako na lang yung gumagawa sa bahay. Naglalagay lang naman ako ng napakaraming bawang. Kalahating kilo ng minced na pork yung hinalo ko dito. Tapos 2 buong bawang naman yung nilagay ko. Kayo na yung bahalang magtansya ng mga ingredients ha, kasi ang ginagawa ko lang dito ay mga tansya-tansya lang din. Ang importante lang talaga sa akin dito ay yung maraming bawang at saka yung baboy. Para sa seasoning naman, naghalo lang ako ng pepper at saka ng paprika. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa maanghang, skip nyo na lang yung paprika, pero hindi rin naman masyadong maanghang ito, kaya okay lang rin. Himalayan salt naman yung hinalo ko dito, pero nasa sa inyo na kung anong klase ng asin yung balak ninyong ihalo. Okay lang naman kahit na ano. Pagdating naman sa dami, nasa sa inyo na yan sa prefer na panlasa ninyo. Ito ay red cane vinegar na 1/4 cup yung inilagay ko. Kung gusto ninyo ng manamis-namis, pwede kayong maghalo ng sweetener, preferably monk fruit, or okay din kung gagamit kayo ng coco aminos kasi yung coco aminos matamis na yung timpla nun. Pero for me, nagsiskip ako dun sa 2 ingredient na yon kasi hindi ko talaga gusto yung lasa ng matamis na karne. Kaya okay na ako dito sa mga ingredients na to. So, halo-halo na lang. Tapos, instead na i-shape ko na agad siya ng palongganisa, ilalagay ko muna siya sa ref for 24 hours para manuot yung lasa at saka para mas maging malinamnam pa. Pero kung gahol na kaya sa oras at prepare nyo siya for dinner, kahit siguro mga 1 to 2 hours sa ref, okay na rin naman yon. Iba lang kasi talaga yung lasa kapag lulutuin mo siya agad, yung kaka-prepare pa lang, versus kapag medyo matagal na siya sa ref. Ito ay the following day na, hindi naman siya literal na 24 hours kasi gabi ko prepare yung longganisa tapos mga morning na ito na sinishape ko na siya. Para ma-shape siya na yung pahaba na longganisa shape, gumamit lang ako ng cling wrap, tapos ayan, ganyan lang sa nakikita ninyo. Pwede rin kayong gumamit ng foil, pero mas madali kasing gamitin itong cling wrap. Meron din akong nakita dati na nilagay niya sa sa plastic ng ice candy, tapos ilalagay na lang sa freezer, and pag matigas, hindi naman na masisira yon. So, yun, marami namang options. Sometimes naman, ang ginagawa ko, kapag yung tipong wala ako sa mood na mag-prepare ng pagkain, pero gusto kong kumain, niluluto ko na lang siya na parang patty yung shape para mas madali. Tapos piniprito ko lang sa coconut oil. And ayan, ready na siya. Isasawsaw ko na lang siya sa sibuyas na mayroong sili, tapos red cane vinegar din yung ginamit ko na suka. Usually pinapares ko to sa itlog, pero naubusan na kami ng itlog nung araw na yan, tapos malakas yung ulan, kaya pinares ko na lang siya sa shirataki rice. Masarap rin naman kasi yung dry shirataki rice parang halos kalasa ng kanin siya eh. Kaya lang personal preference, mas gusto ko talaga siya na ipinapare sa itlog kasi mas nakakabusog. Kaya kung namimiss nyo ng kumain ng longganisa, gawa na lang kayo sa bahay.